Kumusta sa inyong lahat? At kung akong tatanungin, eto, bisibisihan na naman. Gumagayak na nga ako at papunta ako sa school dahil meron kaming brigada eskwela. Tutulong ako doon maglinis-linis. At yan nga, Pulumbuhangin National High School. Alam nyo ba na napakatagal kong pinangarap ang makapag-aral sa Pulumbuhangin National High School? At salamat sa Panginoon, eto na nga ako. Nag-aaral na ako sa pamamagitan ng ALS program, Alternative Learning System. May tumawag nga sa amin at may libre daw na paalmusal. Salamat naman po kung sino man ang nagbigay nito. At pabalik na nga kami sa ALS room para kami ang maglinis. Ayan, linis dito, linis doon, linis-linis kahit saan. Wow! Minsan lang naman ang ganyang pagkakataon na kailangan tayong tumulong sa paglilinis ng silid-aralan dahil tayo rin naman ang gagamit nito at makikinabang. Story time, alam nyo ba na nung araw, nag-aaral ako, sobrang hirap ang aking pinagdadaanan. Dahil nga nagka-problema ang hanap buhay ng aming pamilya, sobrang hirap namin. Wala kami makain minsan, mahirap pa kami sa dagat, baon kami sa utang. So nung nag-aaral ako, naisip ko na isulat na lang ng lecture yung mga katabi ko. Dun sa row na yon, siyam kami. So 8 doon ay isinusulat ko at piso ang bayad sa akin sa kada isa. Pero sa katagalan, napansin din ng teacher namin na bakit magkakamukha ang sulat namin. Kaya natakot naman ako at in-stop ko na. Yun nga lang, sad to say, wala na akong kita at wala na akong pang-recess. Nagtitinda kami ng kapatid ko ng turon at lumpia pagdating namin galing sa school. Kaya lang, madalas di naman nauubos at may natitira. So, yun na lang din na kinakain namin sa hapunan. Imagine, kapag di namin naubos, yun ang hapunan namin. Tapos wala pa kaming baon kinabukasan. Ang hirap talaga. Pero yun naman ay kwento na lang kasi nakalipas na. At salamat sa Panginoon dahil may mga biyaya rin naman na dumating sa ngayon. So balik na nga tayo. Nagpapasalamat ako kasi napakaganda ng timing na binigay ni Lord. Ngayon nga na ako ay nagbalik eskwela, halos matatapos na ng kolehiyo ang 3 kong anak. So meron nang sumusuporta sa akin, magbibigay ng baon, bibili ng gamit ko, uniform, at may maghahatid sundo, may magsasabay. So yung lahat ng hirap nung nag-aaral ako, kabaligtaran na ngayon. Sobrang pasalamat ko kay Lord kasi mabait siya talaga. Ibibigay niya yung mga hiling natin basta tayo tapat at magtsatsagang maghihintay kung kailan niya ibibigay yung perfect timing. Almost 30 years ako naghintay para makabalik muli sa eskwela. Iniiyakan ko yun, napapanaginipan, ipinagdasal ko sa Panginoon at maraming salamat sa Kanya. Talagang tinupad Alam niya. nyo ba na naranasan ko rin na mag-aral noon na ang tsinelas ko pudpud na at ang sapatos na sinusuot ko pinaglumaan lang talaga ng iba. At ang nilalakad ko 2 kilometro balikan at ang mga jeep nga ng kapitbahay namin na nadadaanan ako, nakatingin ako kasi umaasa ako na isasabay nila ako. Pero hindi nila ako napapansin. Kaya pag lumampas sila, nalulungkot ako. Kaya ngayon, very thankful ako na may mga sasakyan na nga na masasakyan papunta at pauwi. Kaya naman, kapag ako ay may mga nadadaanan ng mga bata o kung sino man na naglalakad, gusto ko talaga silang isabay kasi ramdam na ramdam ko ang pakiramdam. Mahirap talaga maging isang mahirap dahil hindi naman natin alam kung ano ang ating magiging buhay, hindi natin kontrolado ang kinabukasan. At kung dumating man tayo sa pagkakataon na tayo ay subukin ng panahon, huwag tayong bibigay, huwag tayong bibitaw sa Panginoon dahil ang mga pagsubok ay parte ng ating tagumpay. Nagpunta nga kami sa Toyota dahil ang aking kaibigan Kumari at pinsan ni partner Benny ay magpapa-change oil ng kanyang bagong kotse. So yan, nagpasama siya sa amin. At habang naghihintay kami, syempre, video, wifi, coffee, tea, at syempre, relax naman din. Alam nyo ba, sa ilang beses na bumalik kami dito sa Toyota Marilao, dito ko na-experience yung napaka-respeto ng mga staff, pati ang gwardya, ang taga-timpla ng kape, ang taga-linis. Sobrang magagalang sila at hindi nila ipaparamdam sa'yo na iba ka. Kumbaga, magiging komportable katulad nitong dalawang to. Pakape-kape, tea, tinapay, pa-wifi. Happy sila, komportable. Feeling nila nasa bahay lang sila, di ba? Wow! Hindi nga nagtagal at natapos na ang pa-change oil at
ang car wash. Kaya lumabas na kami at nag-ready na sa aming pag-uwi. Very thankful talaga ako sa mga ganitong pagkakataon. Alam niyo yun, yung dati naglalakad ka pero ngayon may mga nasasakyan na kahit na lang hindi sa akin to. At least na-experience kong makisakay sa magandang car. Sa buhay kong ito, masasabi ko na totoo at tapat ang pangako ng Panginoon dahil gaya ng sabi niya, unahin natin siya at ibibigay niya ang lahat ng bagay higit pa sa ating mga pangangailangan. So, ito nga ako na naranasan ko ang makasakay sa magagandang sasakyan, makapunta sa magagandang lugar. Kahit na lang sabit lang ako, pero at least na-experience ko pa rin, di ba? Mabait siya dahil He is a good provider. Kaya lagi tayong magtiwala, manampalataya at magpasalamat, humingi ng gabay sa Panginoon. Dahil alam ko ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa, anumang bigat ng problema, masusolusyonan yan. Dahil ang mga pagsubok ay hindi ibibigay kung hindi natin kaya. So yan muna, ikot-ikot muna kami at hahanap kami ng mga kainan. Alam nyo na kung saan bida ang saya. At ayan nga ang mga kasama ko, parang mga batang nakawala sa kanilang kulungan. Diba, minsan masaya talaga na ma-enjoy mo rin ang buhay at makapagpahinga. So, yun lang. Bye-bye!